sa ibayong dagat na makapagpadala sa kanilang mahal sa buhay dahil sa matinding kahirapan at matugunan ang mga batayang pangangailangan ng kanilang mga pamilya sa Pilipinas. Dahil kada taon ay mahigit sa 1 milyon ang lumuluwas. Dahil sa matinding kahirapan ay patuloy pa si Arroyo sa pangungutang na umabot na sa 29.6 billion US dollars sa International Monetary Fund, sa World Bank, at ito ay ating babayaran hanggang sa ating mga anak at apo natin. Ngunit kinukurakot ng gobyernong Arroyo ang mga pondong ito. Pagbibigay trabaho sa mga OFWs na laid off, pangako sa pagbibigay at paglikha ng trabaho. Ang totoo ay mula 2001 hanggang sa taong kasalukuyan ng panunungkulan ni Arroyo ay aabot ng 15.6 milyon ang wala at kulang sa trabaho. Pinagyayabang pa niya ang isang OFW mula sa UAE, subalit ito ay kasalukuyang nagtatrabaho sa Department of Labor and Employment. Pagbibigay daw di umano ng commutation sa death sentence ng OFW na si Benicia sa Kuwait. Pinagyayabang niya yung 700 OFWs na nakulong dito sa Saudi na kasabay daw di umano niyang pinauwi. Mga kababayan, lahat ng mga ito ay nakamit natin sa ating sama-samang pagkilos, sa sama-samang pagkilos ng mga migrante. Ang Organisasyon ng Migrante International ang lumaban, tumutol at nag-expose para mapalaya ang lahat ng mga manggagawang migrante na nakakulong at pati na ang mga OFWs na nahatulan ng kamatayan para mabigyan ng commutations. Kung wala ang migrante, ang mga sama-samang pagkilos ng mga OFWs sa buong mundo, hindi maririnig ng taong bayan ang tunay na kalagayan ng mga OFW sa gitnang silangan at saan man dako ng mundo. Dahil lahat na nandito sa kulungan ng Saudi at sa buong Middle East ng mga manggagawang migrante ay mga biktima ng walang katarungan at hustisya at pagpapabaya ng mga nasa ahensya ng gobyerno, ang embahada at ang polo. Kaya sila ay nagtagal sa kulungan at hanggang sa mahatulan ng kamatayan. Maraming kaso ng OFWs ang nasa kulungan ay di binigyan ng legal assistance at sa dami ng kasong hawak ng migrante Middle East, particular dito sa Damam, lalong-lalo na sa Eastern Region, ang kaso ni Anisha Madrid